Alas 4:49 ng umaga. Good morning, Rina. Good morning, June. Nagbabalik Sarap ng bakasyon, ha? Vegan. Vegan, Ilocos Sur, no? Ang traffic nung papunta kami, inabot kami mga alas 10 hours. Nung pauwi na kami 11. Kasi kasabay namin nung mga dagsa ng tao. Dahil holiday, yung long weekend. Bakasyon. Tapos ang daming ginagawang mga one-way road lang sa may MacArthur Highway, sa may La Union. Tapos mga Hindi kayo nag-tiplex? Nag-TPLEX kami. Pero after ng TPLEX, di ba, La Union meron silang tinatawag na dinindeng o diningdeng festival. Yun. Kaya nakasabay namin yun. Sobrang traffic na pa. Ayun ang walang mantika, di ba? Yung dinindeng. Oo. Kaya malalusog daw yung mga Ilocano eh. Oo. Dahil hindi sila mamantika sa pagluluto. Gulay talaga sila. Gulay, no? Oo, gulay. Doon sila kilala sa mga pinakbet, di ba? Ang pinakaluho daw nung pinakbet nila yung bagnet. Oo, yun yung Talaga nila ng bagnet, di ba? Nakatry kami ng bagnet, yun talaga inabangan namin. Tsaka empanada. Ginugutom na kita Nagutom ka agad ako yung umaga. Tara na po. Oo. Magandang umaga mga sambahay. Araw po ng Miyerkules at 3 ng Mayo 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. At ako naman si Rina Villamor Camara. Narito na po ang mga humahataw na balita. 3 sugatan sa aksidente sa Navotas City kaninang madaling araw, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. DENR Secretary Gina Lopez muling humarap sa Commission on Appointments. Mahigpit na polisiya ng kalihim sa mining industry muling binusisi ng mga mambabatas. 14 na panukalang batas target maisabatas ng Kongreso bago sumapit ang State of the Nation Address ni Pangulong Duterte sa Hulyo. Pagdinig sa kaso ng Leo Merrick Bus na naaksidente sa Nueva Ecija, sinimulan na ng LTFRB. Kawalan ng karelyebong driver at binagong ruta, ilan sa mga nakitang paglabag. Bilang ng mga Pilipinong naniniwala sa United Nations tumaas ayon sa PolSci survey. Maraming Pinoy tiwala pa rin sa Amerika kaysa sa China at Russia. At advocacy film ni Kuya Daniel Razon ay isang araw ikatlong yugto, naging inspirasyon sa ilang mga Pilipinong nagtatrabaho sa Hong Kong. Una po sa ating mga balita, magkatuwang na binigyan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team at mga rescuer mula sa Navotas Disaster Risk Reduction and Management Office ang 3 nasugatan sa motorcycle accident sa Navotas City kaninang madaling araw. Para sa detalye, makibalita po tayo kay Reynante Ponte, live. Good morning, Reynante. Yes, good morning, June. Umiiyak nga sa sakit si Maricar Francisco, 21 anyos, sa tinamong pinsala sa kanyang tuhod. Matapos nga itong maaksidente ang sinasakyang motorsiklo dito sa Centennial Park, C4 Road sa Navotas City, bandang alas 12:50 kaninang madaling araw. Ang mga kasama naman nitong sina Maria Teresa Catienza at ang driver ng motorsiklo na si John Bongimoro ay nakahiga sa gitna ng kalsada na may sugat din sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad rumisponde ang UNTV News and Rescue Team at tinulungan si Maricar. Nilapatan ng grupo ng pangunang lunas ang kanyang posibleng bali sa tuhod at mga gasgas sa mukha at kamay. Ang Navotas Disaster Risk Reduction and Management Office na responders naman ang tumulong sa 2 pang biktima. Pagkatapos June ng assessment at first aid, sinugod na ng 2 grupo ang mga biktima sa Tondo General Hospital para sa karagdagang atensyong medikal. June, ayon nga sa inisyal na ulat ng Navotas Traffic Sector, matulin nga ang takbo nitong motorsiklo at bumangga dito sa may concrete barrier na nasa gitna ng kalsada. Mula sa Navotas City, ako si Reynante Ponte, humahataw sa balita. Maraming salamat, Reynante Ponte. Muling humarap sa Commission on Appointments sa Department of Environment and Natural Resources Secretary Gina Lopez kahapon. Dito muling nanindigan ang kalihim sa kanyang mahigpit na polisiya sa mining industry. Ito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadil. Hindi
Hindi pipigilan ni Department of Environment and Natural Resources Secretary Gina Lopez ang gagawing review ng Mining Industry Coordinating Council. Ito ang sagot ng kalihim sa muling pagharap niya sa Commission on Appointments kahapon sa gitna pa rin ng usapin ng paglalabas niya ng suspension o closure order sa 28 mining operations. Okay, I agreed they wanted to review the mining operations. I said, okay, if you really want to do that for issues of transparency, do it. Kuwenestyon ni Occidental Mindoro Representative Josephine Sato ang memorandum circular ng ahensya na inuobliga ang mga suspended mining company na magbigay ng 2 million pesos per hectare na disturbed land para sa trust fund. Ayon kay Senator Alan Cayetano, nais lamang nilang matiyak na hindi maaapektuhan ang kabuhayan ng ilang Pilipino sa pagsasara ng ilang mining company. Or nagiging extreme, no? To the point na maapektuhan yung ilang mga industriya. Umapila naman ng DENR Secretary sa mga mambabatas na bigyan siya ng pagkakataon upang maipatupad ang reforma sa ahensya. Ako si Mirasol Abugadil, humahataw sa balita. Naniniwala ang bagong Alyansang Makabayan o Grupong Bayan na mahalaga ang kumpirmasyon ng mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte na inendorso ng National Democratic Front. Ito ang hataw na balita ni Ray Pelayo. Nagpakita ng suporta ang iba't ibang grupo para sa kumpirmasyon ni na Secretary Judy Taguiwalo ng DSWD, Rafael Mariano ng DAR at Gina Lopez ng DENR. Ayon kay Renato Reyes ng Grupong Bayan, dapat makumpirma ang tatlong kalihim dahil sila ang lapat sa posisyon para na rin sa ikasusulong ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at National Democratic Front. Ilan sa posibleng maging laman niya ng kasunduan sa peace talks ay ang libreng pamamahagi ng lupa sa ilalim ng DAR habang ang mahihirap naman ay ang pagtugon ng DSWD. Samantalang nagkaroon ng interes si CPP Founding Chair Jose Maria Sison na ipresenta ni Secretary Gina Lopez ang plano nito magkatrabaho ang mga miyembro ng NPA sa komunidad sa pagmimina sa Agusan del Sur. Kaya po mahalaga ang papel nila. Definitely, mahalaga ang kanilang pananatili sa posisyon nila in relation to the ongoing peace negotiations. Na for the past 16 years, binabaliwala kami ng previous administrations, given ng DSWD na pinagtatrabahuhan namin. Ngayon lang, sa pag-upo ni Sec. Judy, talagang naramdaman namin yung kanyang concern sa mga commission appointment na yan. Noon kayong humingi ng tulong sa aming mga magsasaka at sa mga gagawa. Dapat, confirm kayo, bumoto kayo kay KPA. The positive and environmental reforms that being taken by these progressive officials have not only benefited our people but also our environment. Ngayong araw ay sasalang sa Commission on Appointments sina Taguiwalo at Mariano habang ipagpapatuloy naman ang pagdinig sa kumpirmasyon ni Lopez. Mula sa Quezon City, ako si Ray Pelayo, humahataw sa balita. Sari-saring mga paglabag ang natuklasan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa operasyon ng Leo-Marik. Ito ay matapos ang unang araw ng pagdinig kahapon sa nangyaring aksidente sa Caranglan, Nueva Ecija na ikinasawi ng mahigit 30. Ito ang hataw na balita ni Joan Nano. Naniniwala ang LTFRB na panahon na upang isulong ang modernization program sa lahat ng mga pampublikong sasakyan kasunod ng Caranglan bus tragedy. Una nang nadiskubre ng LTFRB na 33 taon na ang edad ng naaksidenteng Leo-Marik bus unit taliwa sa 2006 year model na isinumite ng bus company. Ngunit paliwanag ng operator, taong 2006 nila nabili ang naturang second-hand na bus unit. Maliban dito, natuklasan din sa pagdinig kahapon ng LTFRB ang iba pang paglabag ng Leo-Marik bus tulad ng pag-iiba ng ruta ng nahulog na bus. Yan lang kasi yung alam namin na pwedeng dumaan na mag-pick up ng van papunta sa San Jose, ma'am. So, hindi yata possible, ma'am. Yung ma'am, bundok na po yan, ma'am. Napag-alaman na wala ring safety officer ang kumpanya at walang karelyebong driver. Sumama ba yung alternate driver? Bali, hindi ko pa po na yun, sir. Basta ang sinabi po naman sa akin,
bumaba daw siya. Hindi ko po masyadong siguro sa baka kung hindi man siya concerned, baka hindi nakasama. Suspendido pa rin sa ngayon ang operasyon ng Leo Marik Bus Line habang pinag-aaralan pa rin ng LTFRB kung tuluyan ang kakanselahin ang kanilang prangkisa. Muling itinakda ang pagdinig sa kaso sa June 6. Mula sa Quezon City, ako si Jo Anano, humahataw sa balita. Binigyan na dapat ng aksyon ng pamunuan ng Philippine National Police ang mga opisyal nito na sangkot sa nadiskubring secret prison cell sa Maynila. Ito ang muling binigyan diin ni Senator Panfilo Lacson sa naging controversial na issue. Ito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Nilinaw ni Senator Panfilo Lacson nang lumabas na balita na sinabihan niya umanong arogante si PNP Chief Director General Ronald De La Rosa kasunod ng pagkakadiskubre ng Commission on Human Rights sa secret jail sa Manila Police District Station 1. Sa kabila nito, ayon sa dating Director General ng PNP, dapat na inaksyonan agad ang mga sangkot ng mga opisyal dahil sa nakitang irregularidad. Hindi po pwede yung secret prison cell. So doon pa lang dapat meron na action taken against the police officers concerned. Well, relief, that's an administrative act or sanction. Ayon pa sa Senador, nararapat rin na magsagawa ng sariling investigasyon ng PNP ukol sa usapin ng secret prison cell na malinaw umanong labag sa batas. Kaugnay nito, nagsumite naman ng resolusyon si Senator Bam Aquino upang imbestigahan ng Senado ang umano'y operasyon ng secret jail cell. Kasi kapag may mga abuses po tayo nakikita dito, matitigil lang yan kung talagang seryoso yung PNP sa pagbibigay ng sapat na parusa doon sa mga pulis na nagkamali. Batay sa resolusyon, sinabi ni CHR-NCR Regional Director Gilbert Boisner na ang pag-aresto sa 12 detainee na natagpuan sa isang hidden cell sa Raksabago Police Station sa Tondo, Manila noong April 27 ay wala sa kanilang record. Sinabi rin umano ng mga pamilya ng mga detainee na hinihingan sila ng ilang pulis ng pera na nagkakahalaga ng 40 hanggang 100,000 pesos kapalit ng pagpapalaya sa mga ito. Sang-ayon naman si Senate President Coco Pimentel sa investigasyon na ito. Pero ba't ako I have no objection? Dapat lang siguro. Mula sa Pasay City, ako si Nel Maribuhok, humahataw sa balita. Sinabi naman ng Malacanang na personal na opinyon ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa ang pahayag nito kaugnay sa nadiskubring secret cell sa Manila Police District Station 1. Noong Biyernes ng gabi, sinabi ng Chief PNP na ayos lamang sa kanya ang lihim na selda hanggat walang sinasaktan o kinukutungang detainee ang mga pulis. Ayon kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, ipinahayag lamang ni General De La Rosa ang kanyang saloobin sa issue. Gayunman, hihintayin muna ng palasyo ang report mula sa PNP Internal Affairs na nag-iimbestiga sa naturang insidente bago ito magbigay ng formal na pahayag ukol dito. Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong nagtitiwala sa United Nations batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Lumabas din sa survey na maraming Pilipino pa rin ang naniniwala sa Amerika kaysa sa China at Russia. Ito ang hataw na balita ni Leslie Lomboen. Sa kabila ng pagbatikos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa United Nations na kabilang sa mga kritiko ng kanyang War on Drugs campaign, tumaas pa rin ng 8% ang trust rating nito batay sa latest Pulse Asia survey. Ayon kay Ramon Casiple, isang political analyst, hindi nakakasurpresa ang resulta dahil sa mga issue at akusasyon na kinahaharap ngayon ng administrasyon. Translated yung pagtingin ng tao against sa killings at saka sa EJK and to support siyempre sa mga institusyon or mga personalidad na nagkikriticize nito. Batay rin sa survey, tiwala pa rin ng mga Pilipino sa Amerika na ilang beses inatake ng Pangulo dahil sa mga batikos sa kanyang anti-drug campaign. Kabaligtaran naman ang resulta sa mga bansang China at Russia sa kabila ng pakikipaglapit ng Pilipinas sa mga ito. Ayon kay Casiple, kabilang sa mga nakakaapekto rito ay ang kasaysayan at nakaraang relasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos. Makikita mo yung historical kasi dito na matagal tayo sa Cold War na period na kung saan malakas sa Pilipinas yung anti-communism. Naninibago yung tingin ko yung maraming Pilipino
Dahil nasanay tayo na nasa loob lang ng isang umbrella, yung Amerika. Ganito rin ang pananaw ng Malacanang. All these years we've been programmed to think that these were the enemies, you know. But the president is breaking free. He's a disruptor. Ang survey ay isinagawa noong March 15 hanggang 20 sa 1,200 respondents. Mula sa Quezon City, ako si Leslie Longbowen, humahataw sa balita. Ipresenta sa isang forum kahapon ng mga totoong datos na nagpapakita kung gaano kaepektibo ang operasyon ng pamahalaan kontra droga. Ito ang ato na balita ni Mon Hocson. Pinabulaanan ng Presidential Communications Operations Office at PNP Investigation and Detective Management sa isinagawang Real Numbers Forum kahapon ang mga naglalabasang datos kaugnay sa inilunsad na war on drugs ng Duterte administration. Isa dito ay ang ginagamit na datos ng international at local media sa bilang ng umano'y extrajudicial killing sa bansa na umaabot na sa 9,000 ang mga namamatay sa naturang kampanya. Ngunit batay sa opisyal na tala ng PNP, nasa mahigit 2,000 lamang ang mga namatay sa illegal drug operations. Idinagdag umano ng ibang media outfit ang mga homicide case kung kaya't tumataas ang bilang. Yung definition ng AJK sa lahat na lang ng namamatay ay nire-refer natin na extrajudicial killing. May slides kanina na sinabi daw ng definition na yung AJK pursuant to Administrative Order 35 refers only to death involving media personalities. That is, dapat ay related sa trabaho. Kasabay ng anti-illegal drugs campaign, bumaba ang bilang ng krimen sa bansa sa unang 8 buwan ng panunungkulan ni Pangulong Duterte. Ayon sa PCOO, patunay ito na epektibo ang naturang kampanya. Fight false numbers by spreading the real numbers. Samantala, maaaring makita ang iba pang impormasyon kaugnay sa War on Drugs campaign ng pamahalaan sa website ng Philippine Information Agency. Mula sa Pasig City, ako si Mon Hocson, humahataw sa balita. Inireklamo na ng murder sa DOJ si Catanduanes Governor Joseph Cua kaugnay ng pamamaslang sa publisher ng pahayagang Catanduanes News Now na si Larry Ken noong December 2016 sa Virac, Catanduanes. Bukod kay Cua, dawit din sa reklamo sina PO1 Vincent Tacorda, Prince Lim Subion at ilan pang sospek na hindi pa rin nakikilala hanggang sa ngayon. Ayon sa kinakasama ng biktima na si Edralyn Pangilinan, umamin mismo si Tacorda sa isang local radio anchor sa Catanduanes na siya at sina Governor Cua at Subion ang nasa likod ng pagpatay sa kanyang mister. Naniniwala ito na politika at ang nadiskubring Shabu Laboratory sa Catanduanes ang posibleng dahilan ng pamamaslang sa kaniyang mister. Nel Maribo. Oo nga eh. Ibang klase. Ano nga si James Buntuyan na pinalit? Ang ganda ng boses actually. Pag malalim kasi tapos nag-i-English, diba? Bueno. Ang dating. Puntahan na natin ang ating mga kasama sa Radio La Verdad, 13:50 with Atty. G. Bet at Joka Sahunta. Good morning. Good morning, June. Magandang umaga. Tita Rina, welcome back. Tita Rina, talo Ateneo. Oo nga, 4-6. 1 set lang nanalo Ateneo. Pero ako, lasal ako Grabe. Ikaw naman kung sino nanalo, doon ka talaga eh. Oh, sige. Malimbing ka eh. Everybody loves a winner. Oo naman. Tita Rina, thank you. Mamaya asa, iba pa ba dala mo? Meron ba? Yung ano, yung Alam ko hindi kami bigbigan longganisa, masarap yun. Sarap yun. Masarap yun. Actually, kinain ko na para sa inyo. Uy, naku, sayang naman. Tita Rina, mainit? Sobrang init din sa vegan? Sobrang init. Sobrang daming tao kasi ngayon, May 3 ang kanilang fiesta naman sa vegan. Aba, ganun pala yun. Meron sila, May 3. Pero yung ano, yung baluarte mo doon, inikot mo, Tita Rina? May baluarte ka pala doon. Nakapagpasyal kami, hindi sa amin yun. Dinalaw niya. Pumasyal lang Dinalaw niya yung mga tigre niya. Yung mga alaga niya. Yung bahay niya doon na ginto, dinalaw niya. Tapos yung mga paupahan mo doon sa Crisologo Street, tingnan mo. Oo, syempre. Nakapasyal kami. Lolo mo ba si Crisologo? Hindi, Singson side kami. Singson, tsaka ano kami, Florentino side. Ayun, naman pala. Kaya pala talaga madami mga leon. Oo.
Kaya nga nag-UST ako, Tiger. At saka, baka ipamana sa iyo yan. Baka ako yung susunod na Tiger na nandun sa loob ng Baluarte. At siyempre kahapon, yung naman mga nakasubaybay lagi sa NBA, ba? Siyempre, second round na. Mamaya, Prof. George, yun talagang mamaya, first game ng Warriors saka Utah Jazz. Cavaliers kahapon nanalo. Pero ngayong araw, marami ang matutuwa, marami rin ang iiyak. Bakit? Ilalabas na ang resulta ng bar examination. Pag-uusapan ngayong umaga. Alam mo, may mga mayabang dyan na kilala ko, how was the bar exams? Tapos ang sagot naman, you mean the quiz? Paglabas ng resulta, naubos niya na binili lahat ng newspaper. Wala pa pala yung pangalan niya doon. Bakit naman lahat ng newspaper binibili? Baka sakali. Baka sakali na misprint na yung isa. Kaya Meron naman isa, magdidemanda ng libel. Bakit? Ay, hindi nakasama pangalan. Meron naman isa, Prof. George, naging prominente rin sa amin. Tinanong siya, how was the bar exams? You know, the only problem with the bar exams is whether you are in the top 10 or not. Naks. O lumabas ang resulta, wala rin siya. Wala. Kahit sa kahuli-hulihan, wala Tama ba ako, Attorney G? Iniba na nila yung format sa mga bar exams ngayon. Katulad dati, may essay type ba? Ngayon ba may... Hindi, meron pa rin meron pa rin. Type. May essay type pa rin, pero at the same time may multiple choice. Yung multiple choice parang unti-unti na muli nilang tatanggalin. Kasi alam mo, pag multiple choice kasi, hindi kasi parang pang-lawyer yun. Attorney, nagbabago rin ba yung sistema niyan? Parang tingin mo ba sa ngayon, parang mas tumaas ba yung parang level ng pag-exam? Depende yun sa pinaka-chairman nung committee ng bar exam na incumbent member. Na malalaman na lang natin yan mamaya kung sino ang chairman dahil di sinasabi. Justice Presby. Si Presby ba? Yung kasi chairman ang magsasabi kung anong gusto niyang sistema. Siguro ako naniniwala ako nagbabago dahil alam mo, nung bandang huli, nakatutok na doon sa grammar. Grammar. Madami rin kasi nagbabar, hindi naman medyo mali. Ang karamihan kasi dyan na bumabagsak is simply because they cannot express themselves well in the English language. Especially in legal parlance. May lingwahe kasi sa mga abogado. Kasi nung panahon namin, Attorney G, madali lang eh. Naks! Mga ilang taon lang yan. Ang taas, Attorney G. Ang taas ng mga bumagsak. Hindi, salad bar ang sinasabi ko. Ang taas ang ginawa ko nung macaroni salad. Binalik na no? Palagay ko lang mga 40% ang papasakan. Yan, mataas yan, Prof. Mataas yan, ha? Mataas yan. Mataas yun, kung 40%. Attorney G, nung panahon nyo, ilang percent? 11%, lowest. Sa lowest sa kasaysayan. Ilan kayo na pumasa nun? Libo-libo yan. Wala dito, Diyos, 700. 700? 11%. Normally, libo-libo ang kumuha. Gaya ngayon, ang kumuha ng nakaraang taon, 6,831 ang kumuha ng bar exams. So kung 4%, mga 2,600. Oo, kung mga 40% yan, so mga 2,500 upwards. Pero Attorney, ang mahirap din daw pala niyan yung mga inaasahan niyang papasa siya, di ba? Tas bagsak pala. Parang nagkakaroon din ng trauma. Oo, yes. Tapos na parang sobrang lungkot. Ilang takes pwede umuli? Apat. Tapos refresher course. Pero para sa akin, alam mo, basta ating sinasabi doon sa mga lalo-lalo na kayo umaasa, kung sakali mang hindi kayo maging successful, try ulit. It's not the end of the world. Yes. Diyan nga nasusubok yung katatagan mo. At kung talagang ikaw ay handa na maging abogado, mahirap din naman kasi nakukuha mo kaagad. Nang wala man lang kahirap-hirap, kinakailang paghihirapan mo. Di siya kayo iba, parang swerte lang din eh. Meron akong kaibigan, pero doktor naman siya. Ano yun consistent honor student yun talaga naman, pati nung college. Hindi siya nakapasa sa sa board exam. Pero sabi niya, ayoko na, parang gusto ko na lang mag-doctor to the barrio. Sabi ko, hindi, try again. Pangalawang try niya. Pasado. At yun ang mga nagiging success. Basta ang mahalaga, Attorney G, na siya ngayon. Attorney G, ang mahalaga dyan, di ba, parang pag pumasa ka, dapat gampanan mo ang tungkulin. Kasi iba, mataas nga ang grado, mataas nga ang score sa bar exam, attorney outlaw naman ang kinalabasan. At saka number 1 ka nga sa bar. Kriminal na lawyer. Hindi mo lang mapaglingkuran ng iyong mga kababayan. Sa bandang huli dyan, kahit pa ikaw yung kapututan, yung kahuli-huli yan, kahit pa ikaw yung pangatlo, pang-apat na date, pero importante, nilaan mo yung buhay mo sa paglilingkod sa bayan. At saka, okay na yun. At saka yung George, passing the bar is just merely passing the bar. Ibig sabihin, magiging lisensyado ka na abogado. Pwede ka na mag-practice. But the real challenge is
kung marunong ka ba na, magaling ka ba na abogado, na magiging successful ka ba sa practice. Correct. Because most lawyers are not successful in practice. Sabi nga ng isa natin texter Ilan lang dito. mga magaling dyan, mga Attorney Garcia. Sabi nga ng isang texter natin dito, si Senate President Coco Pimentel. Nung unang number take one niya, sa bar yan. Nung unang ano niya ay hindi siya pumasa. Pero nung pag-take niya, di ba, number one sa bar. Di ba? Yun. Ano na lang, yung buhay na lang ni Abraham Lincoln. Pag pinag-aralan yung buhay ni Abe Lincoln, he failed so many times. He ran so many times for Congress. He lost so many times over and then finally naging presidente ng Amerika. One of the greatest presidents. Maraming salamat sa yan ang mga inspirasyon. Attorney Jun Soriao. Sa mga umaga nito. Salad ba rin sinasabi ko? Salad bar pala. Maraming salamat. Narito ang mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Vice President Leni Robredo nagbayad na ng 8 milyong pisong paunang deposito sa kanyang counter-protest alinsunod sa utos ng Presidential Electoral Tribunal. Mga umuokupa sa mga lupaing pagmamayari ng pamahalaan at hindi nagbabayad ng tamang buwis. Binalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kamara at Senado balik sesyon na. 14 na panukalang batas target maisabatas ng Kongreso bago sumapit ang State of the Nation Address ni Pangulong Duterte sa Hulyo. At paglahok ng China sa talakayan sa framework para sa Code of Conduct sa South China Sea, maituturing ng progreso. Pagtalakay sa COC, magiging tagumpay kung higit pa sa framework ang resulta ayon sa isang maritime law expert. At yan ang mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Ako po si Atty. George Sherwin Garcia. Ako si Beth Santiago. At ako naman si Jose Castigador Jr. Balik sa iyan, June at Trina. Maraming salamat, Dr. G. Ang unang paghataw ng mga balita ay araw po ng Miyerkules at 3 ng Mayo 2017. Of course was destroyed. Pinilit talaga na pabagsakin ng mga pader. Yung pader. Hanggang ngayon, alam nyo mga kasabayan, hanggang ngayon issue pa rin kung talaga bang nagkaroon ba ng genuine agrarian reform program kasi sa Pilipinas. At kung meron man, ano naman na nangyari doon sa mga magsasaka na nabigyan ng mga lupa? Kasi minsan yung mga magsasaka, kung binenta. Basta may restriction na sa title na 10 years. Binibenta pa nila. Binibenta pa rin. Yung iba, pinapalis kunwari. Pero in reality, lease ang dating sa kontrata, pero bilihan na talaga yun. Ang problema lease kasi, ang problema rin kasi, tinawag natin yung Comprehensive Agrarian Reform Program, hindi po kasi sapat talaga na binigyan mo lang sila ng lupa. Tama. May support services dapat. May support services din dapat. Halimbawa, yung lupa nila, wala naman maayos na farm-to-market road. Wala naman maayos na post-harvest facilities. Wala naman maayos na pagbibigay ng mga pautang. Pautang para sa credit. And then yung mga libre na mga seeds. Actually, alam mo, Tito Jo, yan yung talagang malaking problema nila. Before kasi meron akong radio program tungkol dyan, tungkol doon sa mga beneficiaries ng agrarian reform na yan. Ang problema nila, wala silang pang umpisa. Pero of course, meron din naman mga successful. So yung mga iba na hindi na talaga nila kayang tustusan yung pagtatanim. So ang ginagawa nila, tama ka, Attorney G, pinapalis nila. Yung iba nga yung kung kanino talaga yung lupa, di ba? Kino-consolidate nga uli. Parang sa kanila pa rin dahil wala namang support from the government. Economy of scale. Economy of scale kasi kung ipagparti-parti yan, kunyari yung isang 500 hectare na lupa, pagpapartihan ng 1,000 katao, di kalahati hektarya lang sila. Paano mo naman pagbibungin yung kalahati hektarya? So, it will not be that productive for each individual owner. Hindi ganun kalaki ang kikitain. So, ang mangyayari din later on, parang cooperative na lang talaga dapat. Either i-list ko lahat ulit yan ng buong 500 hectares. Kung bahala sa inyo, ito yung bibigay ko sa inyo taon-taon. Para may economy of scale. Pero kung ang dating doon, parang failure ang Yes. And maraming problema pa rin even sa mga regional directors alam natin kung minsan yung mga hindi sakop ng land reform sinasakop pa rin nila, no? Tapos nagdi-distribute without the landowner knowing. Yan. Tapos isa pa kung i-land reform ang lupa mo, hindi ka naman kagad babayaran.
Yes. Kung babayaran ka, hindi sapat na bayad. Funds. O kaya ang tagal. So, failure nga. Alam mo, ang mali kasi dyan, Prof. George, nagkaroon tayo ng land reform just for the sake of land reform. Ibig sabihin, dapat sana package na holistic ang approach na pag ginawa na natin ito, everybody happy. The landowner will be well paid, and then yung beneficiary na naman will be given all the support that he or she needs para maging successful naman At tapos minsan pagiging beneficiary. Nagkakaproblema ba? Sino pa talaga ang tunay na beneficiary? Minsan nung nagsimula kayo, 100 kayo nung namimigay niya, 700 na. Dumadami na. So, farm worker and tenant. Correct. Kailangan din kayo, you have to police your own ranks kung gusto nyo. At tayo umaasa na sana nga sa pamamahala nitong si Secretary Mariano ngayon magiging maayos na. Dahil in-extend pa yan Yan agri-reform na yan dahil total may period lang sana maraming beses na in-extend yan. Harper. Ayun. Until now, of course, nobody can say I don't think anybody can say na naging successful. Ayun, maraming salamat Kong at narito na ikalawang paghataw ng mga balita. Vice President Leni Robredo nagbayad na ng 8 milyong pisong paunang deposito sa kanyang counter-protest alinsunod sa utos ng Presidential Electoral Tribunal. Mga umuokupa sa mga lupaing pagmamayari ng pamahalaan at hindi nagbabayad ng tamang buwis, binalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kamara at Senado, balik sesyon na. 14 na panukalang batas target maisabatas ng Kongreso bago sumapit ang State of the Nation Address ni Pangulong Duterte sa Hulyo. At paglahok ng China sa talakayan sa framework para sa Code of Conduct sa South China Sea, maituturing ng progreso. Pagtalakay sa COC, magiging tagumpay lamang kung higit pa sa framework ang resulta ayon sa isang maritime expert. Detalye po ng mga balita, nangako kahapon si Vice President Leni Robredo na ipagtatanggol ang boto ng taong bayan laban sa anyay nagnanais makabalik sa kapangyarihan at ayaw tanggapin ang resulta ng nakaraang halalan. Ito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Nagbayad na si Vice President Leni Robredo ng 8 million pesos na paunang deposito sa kanyang counter-protest alinsunod sa utos ng Presidential Electoral Tribunal. Kailangan niyang mabayaran ang natitirang mahigit 7 million pesos hanggang sa Hulyo para sa kabuuang 15.44 million pesos. Sa harap ng kanyang mga taga-suporta, nangako si Robredo na ipagtatanggol ang boto ng taong bayan. Hindi naman po natin ipapayag na basta-basta na lang kunin sa atin yung boses ng taong bayan. Alam po ninyo na yung laban ito hindi lang po tungkol sa atin. Yung laban pong ito tungkol po sa atin lahat. Tungkol po sa ating mga Pilipino nagnanais na hintuin na yung dating kalakaran sa ating pamahalaan. May pasaring din si Robredo kay dating Senador Bongbong Marcos na nakalaban niya noong nakaraang halalan. Pero ang nakakalungkot po, dahil sa paghangad na makabalik muli sa kapangyarihan, ayaw pong tanggapin yung resulta ng eleksyon. Kaya andito po muli tayo ngayong umaga, pinapakipaglaban ulit yung matagal na po natin pinapakipaglaban. Alam po natin yung kasaysayan na pinagdaanan natin at alam natin na ayaw na natin yung balikan. Ayon naman sa tagapagsalita ni Marcos, hindi boto ng taong bayan ang ipinaglalaban ni Robredo, kundi ang malawakang pandaraya na ginawa nito at ng Liberal Party sa dating senador. Patutunayan umano nila ito sa PET. Matapos makapagbayad si Robredo, susunod na ang preliminary conference election protest na nakatakdang gawin sa June 21. Mula sa lungsod ng Maynila, ako si Roderick Mendoza, humahataw sa balita. Balik sesyon na ang Kongreso simula kahapon at bago sumapit ang ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Hulyo, target ng mga mambabatas na maipasa ang 14 na mahalagang panukalang batas. Ito ang hataw na balita ni Grace Cassin. Nagkasundo ang Kamara at Senado na ipasa ang mahalagang panukalang batas ngayong buwan. Kabilang narito ang libreng internet sa mga pampublikong lugar.
murang tuition fee, pagpapalawig ng validity ng passport at driver's license, pagpapataw ng parusa sa mga ospital na tumatangging tumanggap ng pasyente ng walang deposito, pagpapataw ng community service sa halip na 1 hanggang 30 buwang pagkakakulong, pag-amyenda sa Anti-Money Laundering Act, pagbabawal sa land conversion sa mga irrigated land at iba pa. Ang target namin dito, kung matapos namin by May, the President can sign this into law para pang SONA na rin ni Presidente. Para pagdating na SONA, batas na po itong mga ito. Samantala, kasama naman sa mga target ng Kongreso na maging ganap na batas bago matapos ang taon ay ang panukalang pagbuhay sa parusang bitay, pagpapababa sa criminal age responsibility, barangay election postponement at tax reform bago matapos ang taon. Mula rito sa House of Representatives, ako si Grace Casin, humahataw sa balita. Prioridad namang maisulong sa Senado ang pagpapasa ng anti-contractualization bill at panukalang postponement ng barangay elections. Ito ang hataw na balita ni Nel Maribuhok. Target ng liderato na mataas na kapulungan ng Kongreso na makapagpasa ng hanggang 15 mahalagang panukalang batas sa kasalukuyang sesyon ng Kongreso. Kabilang sa prioridad na maipasa ng Senado ay ang panukalang batas na tuluyang magbubuwag sa contractualization o ENDO system. I will still tell or remind Labor Chairman Senator Joel Villanueva to prioritize all the ENDO bills. Hihintayin naman ng Senado ang ipapasang bersyon ng mababang kapulungan ng Kongreso na panukalang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ito usapan namin kanina ni Speaker, I think they will be the ones to process first the bill or reso on the barangay elections. Isa naman sa nakikitang hamon ng Senado ang pagpapasa ng controversial na death penalty reimposition bill. Death penalty, close fight. Close fight. Hindi ko mabilang yung 13 na sinasabi ni Senator Drilon. Mula sa Pasay City, ako si Nel Maribuhok, humahataw sa balita. Pasado na sa ikatlo at final na pagbasa sa Senado ang Senate Bill No. 1354 ang Mental Health Act of 2017. Layo ng panukalang batas na pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ng kalusugan ng pag-iisip ng mga Pilipino. Gayon din ang pagkakaroon ng abot-kaya at abot-kamay na mental health services sa health system ng bansa. Ikinatuwa naman ito ni Senator Risa Hontiveros sa may akda ng panukalang batas. Aniya, ilan na lamang ang bansa na walang mental health law at kabilang dito ang Pilipinas. This act will likewise help educate the public on mental health to reduce stigma and discrimination by integrating mental health in the school curriculum. Samantala, aprobado na sa mataas na kapulungan ng Kongreso ang panukalang batas na magpapataw ng mas mataas na multa sa ilalim ng revised penal code. Pasado na rin sa ikatlo at huling pagbasa ang isa pang panukalang batas na naglalayong mapalago ang maliliit na industriya. Ito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Lusot na sa Senado ang panukalang batas ni Senador Laila de Lima at Richard Gordon na magtataas ng multa sa mga krimen sa ilalim ng revised penal code. Sa ilalim ng panukalang batas, tataasan ang multa sa mga krimen gaya halimbawa ng treason na mula 20,000 pesos ay gagawing 4 million pesos, habang ang rebellion na may multang 8,000 pesos ay gagawing 1.6 million pesos. Tataasan naman sa 1 million pesos ang multa sa pamimigay ng dokumento mula sa kasalukuyang 5,000 pesos. Ginawa ang upgrade sa mga penalties alinsunod sa payo ng Korte Suprema na amyendahan ang revised penal code na naipasa 87 taon na ang nakalilipas. Pasado na rin sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batas na layong mapalago ang maliliit na industriya. Tatawagin itong Philippine Innovation Act na pangunahing iniakda ni Senador Win Gatchalian. Lilikhain sa ilalim nito ang National Innovation Council na bubuo ng pangmatagalang plano sa pagpapalago sa mga industriya sa pamamagitan ng mga bagong ideya. Mula sa lungsod ng Maynila, ako si Roderick Mendoza, humahataw sa balita.
Ipaubaya ni Senate President Coco Pimentel sa Korte ang desisyon kung papayagan si Senator Laila De Lima na makadalo sa mga sesyon ng Senado. Ayon sa senador, maaari siyang magbigay ng komentaryo sa issue, ngunit ang Korte pa rin ang may pinal na desisyon. Batay aniya sa kasalukuyang rules ng Kongreso, hindi maaaring makaboto o sumali sa mga debate sa sesyon ng isang mambabatas kung hindi siya physically present sa Senado. Basta ang rules kasi namin, you must be present to be able to interpellate, to debate, and to vote. But you need not be present to file resolutions, to file bills. Noong Lunes, inihayag ni Senator De Lima na nais niyang personal na makadalo sa deliberasyon at bumoto sa ilang panukalang batas sa Senado. Kabilang na ang pagbuhay sa death penalty, ang pagpapababa ng age of criminal responsibility at pagpapaliban sa barangay elections. Binigyan ng 3 buwang palugit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga umuokupa sa mga lupaing pag-aari ng pamahalaan na hindi nagbabayad ng buwis na ibalik na ito sa pangangalaga ng Estado. Ito ang hatol na balita ni Rosa Licos. Dili ninyo iuli ang yuta sa gobyerno, then I will ask the Filipino people to occupy the lands that are in your hands. Das Makati, Pasay, Pangita na mo gwapong pwesto diya. Ito ang babala ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga gumagamit ng mga government property, subalit hindi naman nagbabayad ng tamang buwis na umaabot na sa bilyong pisong halaga. Kung hindi anya tutuparin ng mga oligarch na ito ang kanilang obligasyon, ipa-ookupan niya sa mga mahihirap na Pilipino ang mga ari-ariang ito. Iginiit naman ng Malacanang na ang naging pahayag ng Pangulo ay hindi magdudulot ng katulad ng ginawa ng mga miyembro ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap o Kadamay, kung saan inokupa ng mga ito ang mga government housing units sa Bulacan na para sana sa mga tauhan ng militar at pulisya. The situation is not a precedent. The situation is actually under control, and the president is aware of that situation, and he will still adhere to certain processes. Dagdag pa ng palasyo, isa rin itong mahigpit na babala ng Pangulo at conditional statement para sa mga hindi sumusunod sa patakaran ng pamahalaan. It was a statement to those who are concerned. Taxpayers. Okay, and the fact that remains is that he will take certain steps. He will take certain steps. I don't mean this is the exact step, but he will take certain steps to make sure that the erring parties will respond properly. Mula sa Malacanang, ako si Rosa Licos, humahataw sa balita. Maituturing ng progreso ang paglahok ng China sa talakayan sa framework para sa Code of Conduct sa South China Sea. Ngunit ayon sa isang maritime law expert, hindi lamang dito masusukat ang tagumpay ng usapin kaugnay sa COC. Ito ang hataw na balita ni Mirasol Abogadil. Maituturing lamang na tagumpay ang mga ginagawang talakayan hinggil sa Code of Conduct o COC sa South China Sea kung higit pa sa framework ang magiging resulta nito. Ito ang pananaw ng UP Law Professor at Maritime Law Expert na si Attorney J. Batong Bakal. Aniya, dapat magkaroon din ng matibay na batayan na susundin sa mga kilos at hakbang ng mga partido. Dahil kung hindi, panibagong delay lamang umano ito sa pagresolba ng mga agawan ng teritoryo. Kahapon, sinabi ng DFA Asian Affairs na bagamat hindi nabanggit sa chairman's statement ang arbitral ruling na pumapabor sa Pilipinas kontra China, nagkasundo naman sa summit noong Sabado ang Asian member state na tapusin ang framework para sa COC. Ayon sa DFA, progreso ng maituturing ng magpasya ang China na makilahok sa pagtalakay sa naturang framework. China has already made the announcement that it's also supportive of having a framework of the COC. So that is something that we would like to take advantage of. It's a step forward to having a full and effective COC. Samantala, ipinaliwanag din ng DFA kung bakit wala sa chairman's statement ang issue ng reclamation at militarization sa South China Sea. During the plenary and summit, there was no leader that mentioned the inclusion or made reference to land reclamation, militarization, and arbitration. So that was what we are trying to reflect in the chairman's statement.
Ako si Mirasol Abugadid. Humahataw sa balita. Hindi nagustuhan ni MIAA General Manager Edmond Real ang mga sasakyan ng Airport Police Department na ginamit sa pag-escort sa sasakyan ng mga delegado na dumating sa bansa para sa ika-50 ASEAN Summit noong nakaraang linggo. Pinaghahandaan na rin ng MIAA ang susunod na ASEAN Summit na gaganapin sa Clark, Pampanga sa Nobyembre. Ito ang hataw na balita ni Aiko Miguel. Binigyang pagkilala ni General Manager Edmond Real ang mga departamento ng MIAA na naging kabahagi sa pag-organisa ng ika-30 ASEAN Summit. Bagaman naging matiwasay ang naging paghanda at implementasyon ng seguridad sa paliparan noong summit, nadismaya si GM Monreal sa mga lumang sasakyan ng Airport Police Department na ginamit sa pag-escort sa sasakyan ng mga delegado palabas ng paliparan. I observed some of our equipments were not in good condition. Especially yung mga sasakyan ng APD. Hindi ko gusto yung tsura ng mga sasakyan. Although we can't blame them because some of them are already old and it takes a while before we're able to procure additional new cars. Nagbigay na ng direktiba si GM Monreal sa Finance Department ng MIAA upang tumingin kung saan makakakuha ng bago at karagdagang sasakyan ng Airport Police Department. Maghahanap din anya sila ng paraan upang maging presentable ang itsura ng mga sasakyan kung hindi makabibili ng bago. Ito ay bilang paghahanda na rin sa 31st ASEAN Summit sa Nobyembre na gaganapin sa Clark, Pampanga na inaasahang dadaluhan din ni US President Donald Trump. We're being viewed internationally. So gusto ko naman sana medyo shining yung mga sasakyan. Parang kulang na sa pintura, kulang sa hasa yung ibang sasakyan na ginamit. But I can't blame them because this has been there for quite some time. Mula sa Pasay City, ako si Aiko Miguel, humahataw sa balita. Inatasan ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang National Bureau of Investigation na imbestigahan ang mga akusasyon ni Charlie Atong Ang laban sa kanya at kay National Security Advisor Hermogenes Esperon. Ayon kay Ang, may natanggap siyang impormasyon mula sa NBI tungkol sa planong pag-neutralize sa kanya at sa operasyon ng Meridian Vista Gaming Corporation. Mariin namang itinanggi ni NBI Director Dante Gueran ang mga akusasyon ni Ang. Posible umanong may kinalaman ito sa kanilang operasyon sa Ilagan, Isabela nitong nakaraang buwan kung saan naaresto ang 40 individual at nakumpiska ang mga kagamitan sa illegal na sugal na high alay ng Meridian Gaming Corporation. Isang bagong tourist destination na binuksan lamang noong nakaraang taon sa Tanay Rizal ang unti-unting nakikilala dahil sa angking ganda ng kalikasan. Alamin natin yan sa ulat ni Jenica Cruz. Sino mag-aakala na sa lalawigan ng Rizal ay may natatago at may pagmamalaki na papatok sa mga turista ngayong summer na matatagpuan sa Barangay Layban sa Tanay. Mula sa poblasyon ng Tanay, mahigit 1 oras ang lakbayin. Pagdating sa Barangay Layban, aabuti naman ng 30 minutong lakarin mula sa barangay hanggang sa unang tourist destination. Isa sa mga requirements ng Menro ay makapagtanim ang bawat turista ng mga punong kahoy, fruit bearing trees at kape. Bukod sa magagandang tanawin ng mga likas na yaman ng barangay, malinaw ang tubig sa mga talon. Maaari ding inumin ang tubig na nagmumula sa bundok. Dito, meron siyang meron siyang lalim na more or less 12 feet. Kung saan pwedeng ang mga tao ay tumalon at meron siyang malawak na area na kung saan ay masisiyahan ng mga turista sa kanilang pagligo. Sinimulan ng barangay na buksan para sa mga turista ang lugar noong 1 taon at kasama sa mga plano ng lokal na pamahalaan na mas pagandahin pa ang mga tourist spot ng Layban. Ako po ay nag-aanyaya at sana po kayong lahat ay mainggan nyo o pumunta dito sa aming lugar para inyo din pong makita ang mga magagandang tanawin dito sa Barangay Layban, Tanay Rizal. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Rizal. Kapunta ka na ba doon?
Hindi pa, malapit na. Kasi Ganda malinis. nakatago Kasi yung mga siya. iba kasi masyado ng maraming tao. Hindi pa siya commercialized. Yung kumbaga. daranak na marami na yun. Marami na. Bata pa ako, daranak na yun. Sana lang yung local government dun ma-maintain Oo, nila yung lugar sana para wag magdadala ng mga hindi plastic. madumihan. Oo, bawal plastic. Sana wag magdadala. Wag ma-pollute yung Pati mga lugar. tao Kasi dapat- sayang naman. Yung mga tao dapat hindi plastic. Oo, sa Quezon City bawal na plastic, di ba? Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo bigong maihain kahapon dahil sa kawalan ng endorsement mula sa miyembro ng Kamara. Impeachment complaint naman laban kay Pangulong Rodrigo Duterte, posibleng talakayin na mababang kapulungan ng Kongreso sa susunod na linggo. Mahigit 1,000 vendor sa Baclaran ililipat na sa kanilang bagong pwesto sa ikatlong linggo ng buwan. Makatarong singil sa renta tiniyak ng MMDA. At advocacy film ni Kuya Daniel Razon na Isang Araw, ikatlong yugto, naging inspirasyon sa ilang mga Pilipinong nagtatrabaho sa Hong Kong. At yan po ay kalawang paghataw ng mga balita sa umagang ito ng Miyerkules at 3 ng Mayo 2017. Magbabalik po. Good morning, Kuya. Hindi kasi tayo pare-parehas lahat eh. May mga kababayan tayo, may mga tao na iba ang threshold level nila. Yes. Na kunting yanig lang. Diba? Bibigay na. Tingnan mo yung mga nalindulan, may lindol. Yung marami sa kanila ayaw na bumalik sa bahay. Oo. Kunting pagyanig lang, nagpapanik na. Oo. So mababa ang threshold level nila. And we cannot blame them dahil ganun talaga sila eh. At saka, meron naman talaga na matigas talaga. Talagang hindi na kayang naapektuhan. i-handle yung mga At saka yung mga halimbawa yung mga Tita Beth, Tito Joy, yung mga nakulong. Oo. O dahil sila nakapag-commit ng krimen, Oo. kinukulong nire-rehabilitate. Ang rehabilitate kasi kulong eh. Yun ang dating sa atin eh. Imbes na ma-rehabilitate, hindi lalo pa nagkukumit ng laging krimen. harden pa lalo. Halimbawa, yung isang misis na pinutulan ng ari yung kanyang asawa. Ta Iloilo yun. Yun eh, hindi pwede ikulong mo lang eh. Kinakailangan May psychological ang approach mo rin dun eh. Sapagkat may mga dahilan yun kung bakit siya nagkaganon. Di ba? May mga kadahilan at kinakailangan yun na ma-cure mo. Kaya welcome na welcome po sa atin mga kasambahay. Yung pong pagkakaroon ng National Mental Health Act na bill po ngayon, kahapon po na-aprobahan na At saka, po Prof. George, final reading. sana ipondohan ito ng sapat. Hindi pwedeng kasi marami na tayong mga panukalang batas na naaprobahan, naging batas. Pero walang budget. Hindi ma-implement because there is no budget for it. Baka maya si Kapitan na naman ang maging psychiatrist, psychologist. Kasi ang mangyayari dito, definitely the government will have to hire more trained personnel. Sa level na ng babae, di ba, hanggang sa kababaan, sa barangay. Basta dapat may licensed psychiatrist or psychologist or doon. kahit trained man lang na social worker. Oo. Na may background sa stress debriefing. Ite-train nga ni Doc Camille. Oo. Alam mo naman and siyempre kailangan din dito ng mga gamot, Prof. George. Kasi kunyari kung may nagwawala sa barangay, siyempre kailangan pakalmahin mo yan. One of the ways of calming them down is painumin mo ng mga mga gamot na pampakalma. At saka minsan or kasi injectionan mo yan. Minsan kasi alam mo Tita Beth, Tito Joe, ako dahil tayo nakaikot noon, tayo pinalad na makaikot sa mga barangay. Sa mga barangay natin sa huntahang legal Kalimitan i-consult sa iyo yung bang pag-aaway nila mag-asawa, di ba? Wala kasing nalalapitan yung mga kasi akala nila ang problema legal. Come to think of it, pag pinag-aralan mo habang kinikwento nila sa ating programa sa radyo, hindi pala legal ang problema eh, emotional eh. Ito yung pagka-clash ng mga personalities eh. Paano ka naman lawyer ka, mag-a-advise ka ngayon doon? Kaya nga, diba, Prof. medyo George, mahirap eh. Kaya nga, somehow, bibilib din tayo sa mga barangay kapitan eh. Kasi jack of all trades sila eh. Normally, sila yung unang-una. Doktor. Abogado. And then, kung may mga hostage-taking incident, sila ang unang-unang negotiator. Na ang kailangan talaga dyan, dapat trained na
hostage negotiator ni Tabet. Pero just the same, maganda ito. Yung batas na ito. Dahil ito pa pupunta sa level po sa ating mga barangay. Kung sakasakali may problema sa family, pwede po malapitan halimbawa yung isang naka-assign. Counseling, diba? Yung counseling. At maaaring mapigilan yung maaaring paghihiwalay ng mga mag-asawa. Maaaring mapigilan yung pagdadala yung sama ng loob ng isang anak sa kanya mga magulang. Dahil akala hindi naman ako pinapansin ng mga nanay at tatay ko. Yung mga naglayas, Prof. George. Diba? Dahil alam natin marami ang mga naglalayas. Kailangan po ito. Talaga pong welcome na welcome po ito. Sana nga mapirmahan na kagad ito ng ating Pangulo dahil nga sa third and final reading. Palagay ko naman, Tito Joe, wala na masyadong paplansyahin dyan na bicameral conference. Palagay ko yung version ng Senado ay version na rin ng House of Representatives. Konting adjust na lang yan. Ayan, may pag-asa na tayo sa mga namumblema sa ating kautakan. May text tayo. May text tayo. Maraming makikinabang dyan, lalo na yung mga opisyal na kurap, mga kunwari may sakit para hindi sila imbestigahan ng mga kalokohan nila. Sabi yan ni 9321. George, defense. Insanity. Di ba? Pwede mong i-defend. Yung iba dyan, nagpapabuang-buang Tita Beth. May kakilala nga ako na-aresto nga superintendent pero mukhang talagang buang. Oo, parang may sayad naman talaga yun. Lito Kabamungan. Kabamungan. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig at panonood sa amin. Pansamantala po kami magpapaalam sa huntahan. Ako po si Atty. George Erwin Garcia. Ako po si Beth Santiago. At ako naman si Jose Castigador Jr. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang umaga po. Susunod na ikatlong paghahataw ng mga balita kasama sila June at Angel sa Good Morning Kuya. Maraming salamat, Atty. G, Beth at Jokas. Good day sa inyo lahat. Magandang umaga mga sambahay. Araw po ng Miyerkules, May 3, 2017. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350. Totoong balita, tunay na kalinga para sa kapwa. Narito na po ang ikatlong paghataw ng mga balita. Impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo. Bigong maihain kahapon dahil sa kawalan ng endorsement mula sa miyembro ng Kamara. Impeachment complaint naman laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Posibleng talakayin na mababang kapulungan ng Kongreso sa susunod na linggo. Mahigit 1,000 tindero sa Baclaran ililipat na sa kanilang bagong pwesto sa ikatlong linggo ng buwan. Makatarungang singil sa renta tiniyak ng MMDA. At advocacy film ni Kuya Daniel Razon na Isang Araw Ikatlong Yugto naging inspirasyon sa ilang mga Pilipinong nagtatrabaho sa Hong Kong. Sa detalye po ng mga balita, hindi pa rin naisasampa ang impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo dahil sa kawalan ng endorsement mula sa miyembro ng Kamara. Mariin namang itinanggi ni PBA Party List Representative Jericho Nograles na i-endorso niya ang naturang reklamo. Ito ang hataw na balita ni Grace Casin. Dismayado si PBA Party List Representative Jericho Nograles nang makita ang kopya ng impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo kung saan nakalagay ang kanyang pangalan bilang endorser nito. Mariin itong pinabulaan na ng kongresista at sinabing pag-aaralang sampahan ng kaso ang gumamit ng kanyang pangalan sa isang kontrobersyal na dokumento. Pinatawag ko sila, bumalik sila sa opisina ko at tinanong ko, magkakilala ba tayo? Do we know each other? Did I shake your hand? Why did you put my name here? Did I give you any authority? Are you my attorney in fact? Kahapon una lang sinabi ni Attorney Bruce Rivera, tagapagsalita ng Impeach Leni Movement, na may kongresista na silang nakausap para mag-endorso ng reklamo. Subalit hindi nila ito pinangalanan. At this point, we cannot divulge the identities of these individuals at this point because that was their intention, that was their request. Kasi sabi nila it's a delicate matter. Hanggang ngayon, hindi pa naihain ang nasabing reklamo. Base sa rules ng Kamara, kapag walang kongresistang nag-endorso nito, ay maituturing itong invalid at mawawalan na ito ng saysay. Handa namang harapin ng kampo ng Vice Presidente ang nakaambang impeachment complaint. We're not sure kung mayroon mga endorsement na mangyayari, but if there is, then it's a process that we'll have to go through. Habang ipinaubayan naman ito ng Malacanang sa Kamara. Let's let the process go. It's a democratic country, and those who are pursuing the case. Mula rito sa Kamara, Grace Casin, humahataw sa balita. Posible namang
Talakayin na sa mababang kapulungan ng Kongreso sa susunod na linggo ang impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Majority Floor Leader Rudy Fariñas, agad itong ire-refer kapag nag-convene na ang House Committee on Justice. Aalamin at pagbobotohan ng mga kongresista kung sufficient in form and in substance o kung may basihan ang mga reklamong inihain laban sa Pangulo. Ito ang unang impeachment laban sa Pangulo na inihain ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano noong March 17. Hindi lahat ng mga tindero sa Baclaran, Parañaque ay maililipat sa bagong pwesto ng mga ito sa Pasay City. Tiniyak naman ng Metropolitan Manila Development Authority sa Baclaran vendors na ililipat sa HK Sun Plaza na hindi magbabayad ang mga ito ng malaking halaga para sa renta. Ito ang hataw na balita ni Joan Nano. Sisimula na sa ikatlong linggo ng Mayo ang paglilipat sa mga vendor sa Baclaran sa HK Sun Plaza sa Macapagal Boulevard sa Pasay City. Ayon sa MMDA, hindi kakayanin na mailipat sa bagong lokasyon ang tinatayang mahigit 3,000 lehitimong vendor na nakapwesto ngayon sa Baclaran. Kung kaya't may ilan pa ring mga vendor na may maayos na pwesto ang maiiwan sa lugar. Ikinukonsidera rin ng ahensya ang planong payagan pa rin ng mga ito na makapagtinda tuwing araw ng Miyerkules at Linggo kung saan dumarating ang bulto ng mga namimili sa Baclaran. Pinawi naman ni Orbos ang pangamba ng mahigit sa 1,000 vendor na ililipat sa HK Sun Plaza sa babayarang renta. Meron pong bayad yun pero ito po ay kasi po yan ay pagmamayari ng SSS. So meron nung kailangan bayaran nun pero napakababa ho talaga. Samantala, muli namang nanawagan ng kooperasyon ng Mayor ng Pasay City sa mga tinderong umuokupa sa Baclaran at sa mga motorista na iligal na nagtaterminal sa service road ng Roas Boulevard. Yung disiplina ay implement nila sa kanilang mga sarili upang may pagpatuloy po ng pamahalaan, maging nasyonal o lokal, ang iba't ibang mga programa na ikabubuti po ng lahat. Kahapon, formal nang ipinasa ng MMDA sa mga lokal na pamahalaan ng Pasay at Parañaque ang pananagutan upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan sa lugar na kanilang nasasakupan. Mula sa Parañaque City, ako si Joan Nano, humahataw sa balita. Alamin naman natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa sa ating Balitang Promdi. Mula po sa Zamboanga City, makibalita tayo kay Dante Amento. Buenos dias, Dante. Muchas gracias, June. Buenos dias, mga kasangbahay. Pagial mga notisya na Rehiyon de Mindanao. Dos improvised explosive device se encuentra na Orilla del Camino na Purok 4B, Barangay Malagos, Baguio District, Davao City, alas 4:30 del tarde ayer. Mga personajes del un telephone company que tiene takumpunin na lugar. El primero yamiran na mga bomba que inmediatamente también yalyaman na mga autoridad. Pronto yan responde el mga personajes del Explosives and Ordnance Division na lugar. Continua siyempre ta imbestiga el policía si el mencionado mga IED igual na mga bomba ya recovery cuando yan encuentro el militar ENPA na Barangay Dominga, Kalinan, Davao City. Nag-custody na ng ating kasos daw yung dalawang IED na nakuha kanina sa Barangay Malagos. Double alert pa rin tayo, full alert pa rin tayo. Bibigyan pa rin sa mga possible na pwedeng nangyari doon sa area natin. Mientras tanto, na otra noticia, ya denuncia si vicealcalde Paulo Duterte con el New People's Army acerca del último ataque en la ciudad. Pero abierto pa también el gobierno local para resolver na pacífico manera el problema con el mga rebelde. Taki el report de Marisol Montaño. Gikasubo ni Davao City Vice Mayor Paulo Duterte ang pinakaulahi nga pag-atake sa New People's Army sa Davao City diin usa ka sibilyan ang nadamay sa pagbuto sa usa ka improvised explosives device o IED. Komatos gihapon hangtod karon ang biktima nga si Larry Buenafe. Tungod niini, gisaway sa vice-alkalde ang NPA tungod sa pagdamay sa usa ka sibilyan ug sa padayon gihapon nila nga pagpangikil sa pipila ka mga kumpanya. Wala pa ba mo gipangkapoy anang inyong pakikbisog? Are you not tired of fighting? We now have a government under the Duterte administration that's offering peace, and yet you continue waging war.
Sumala pa kang Vice Mayor Duterte. Suportado sa tibuok konseho sa Davao ang mga lakang nga ipatuman ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio aron malikayan nga mahitabo pag-usab ang pag-atake o pagsunog sa NPA sa mga planta sa Lapanday Foods. Samtang gibutyag usab ni Vice Mayor Duterte nga abre paghihapon ang lokal nga kagamahanan nga magapagstorya sa mga rebelde aron makabot ang kalinaw. Despite what happened, we are not closing our doors for a genuine peace that would benefit each and every Filipino. Samtang buot sa usa ka konsehal sa Dakbayan nga magmugna og local peace panel ang Davao City Government. We will negotiate with the local armed groups, especially the MDF NPA in the city, Your Honor. Gikan sa Davao City, ako si Marisol Montaño, humahataw sa balita. Positivo el liderato del AFP Westmencom que consigue el deadline de presidente Rodrigo Duterte que erradica con el Abu Sayyaf Group dentro de 6 meses. Grande ayuda según el matanza del 2 Abu Sayyaf sub-leaders para destrozar con el bandido grupo. Taki el report. Más de un mes lang el taqueda y acabaya deadline de presidente Rodrigo Duterte con el Fuerza Armada del Pilipinas para erradicar con el grupo Abu Sayyaf. Mes de abril ya puede matar el 2 notorioso ASG sub-leaders como si Abu Rami na Bohol y Al-Habsi Misaya na Sulu. Definitely, malaking blow ito sa kanilang organization dahil mga sub-leaders ito. Ibig sabihin, ito yung mga nagdadala sa mga activities nila, sa mga operations nila, lalong-lalo na sa kidnapping activities, sa mga seawaters ng Basulta area. Alcanza 50 miembros del grupo y arinde desde el año pasado y han entregado con el de la magapusil. Asigon con el portavoz del AFP Western Mindanao Command, Kapitan Joan Pettinglay. Grande ayuda para puede seguir el timeline kaya dale el presidente. Igualmente el más activo asistencia del magacomunidad y gobierno local particularmente na Basilan y Sulu que conocido territorio del maga ASG. Prueba sigon el matanza con Misaya por causa na ayuda del mga residente. We believe na kaya natin dahil sa nakikita natin sa ngayon, napakarami ng sumusurrender, marami na rin yung nani-neutralize. Neutralization means hindi lang surrendering, hindi lang pagpatay. At may mga cells na sila na napapag-alaman natin. Positivo también el AFP que manrindi siradulan sa Iron el conocido top leader del Abu Sayyaf igual con el su primero ya extended na gobierno. Si ay sucede posible manada seguidores de Sairon ay sige también na su rendición. Es el mga noticia ya sa Kakitana, Región de Mindanao. Desde aquí na ciudad de Zamboanga, Vera contigo, June. Gracias, Dante Amentu. At para naman sa mga balita sa Visayas, nasa Cebu City si Deb Riveral. Maayong buntag, Deb. Yes, daghang salamat June ug maayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nakalain-laing bahin sa Visayas. Gisiguro sa Police Regional Office 7 nga walay secret detention cell sa mga police station sa Central Visayas. Sumala kang PRO 7 Regional Director Police Chief Superintendent Noli Talino, apil gihapon kini sa ilahang gibantayan sa mga istasyon sa rehiyon sa ilahang gibuhat nga pagtan-aw. Kini human maristukubrihan ang giingong secret detention cell sulod sa Manila Police District Station 1 sa miaging simana. Ngayon, wala tayong nakikitang ganon, but kung may ma-find out yung ating mga inspectors, mga supervisors, we will conduct investigation on this. Matod pa sa general, abli sila sa posibilidad nga pag-inspeksyon sa Commission on Human Rights sa mga detention facility. Kini aron makita sa komisyon ang tinuod nga kahimtang sa mga prisuhan nga giingong congested. Kini tungod sa pagdaghan sa mga dinakpan sa kampanya sa gobyerno batok sa ginadiling drugas. Sa laing bahin, mas gipahugtan sa Philippine National Police ang gipatuman karon nga seguridad sa Central Visayas. Kini human sa mga nahitabong pag-atake sa New People's Army o NPA sa Davao. Ani ang report ni Gladys Tuwabi.
Gimanduan ni Police Regional Office 7 Director Police Chief Superintendent Nolita Linyo ang tanang provincial ug city director sa Central Visayas nga mag-inspeksyon sa mga police station ubos nila. Kiniisip apil sa mas gipalikong pagbantay sa rehiyon human ang nahitabong pag-atake sa New People's Army sa Davao sa miaging semana. Mas paligunon sab sa PNP ang pagbantay sa mga pampubliko nga lugar aron masiguro ang kaluwasan sa publiko. Kaya nga umikot ako kahapon doon sa mga ibang bayan up to Tabuelan at chinek natin yung readiness ng ating mga pulis. And the Chief PNP is very specific about this na dapat hindi maisahan yung ating mga police stations. Padayon sab ang ilahang giingong pakipag-alayon sa mga komunidad aron sa intelligence gathering. Matod sa general, wala sila'y nadawat nga hulga sa rehiyon. Apan giandam gihapon nila ang ilahang mga tawo sa posibleng pag-atake. Of course, pero because of our security preparation, paano sila makaka-target ng dito sa region Central Visayas o Region 7, diba? Sabado human misugod ang mga miyembro sa NPA sa duha ka planta sa Davao City ug Panabo City. Duha ka rebelde ang mipanaw human maengkwentro ang mga pulis nga niresponde sa panghitabo. Gikan sa Cebu, ako si Gladys Tuwabi, humahataw sa balita. Na ang mga balita nga atong nakuha dinhi sa rehiyon sa Kabisayan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik din ha sa inyo, June. Daghang salamat, Deb Riveral. Narito naman ang mga balita sa Luzon Region. Nasunog ang isang pagawaan ng semento sa Taytay Rizal kahapon. Nadamay din sa sunog ang 3 bahay na katabi nito. Ito ang hataw na balita ni Jenica Cruz. Mahigit sa 2 milyong piso ang halaga na natupok sa sunog sa isang pabrika ng semento sa Barangay San Juan, Taytay Rizal kahapon. Pasado alas 12 ng tanghali nang magsimula ang sunog na tumagal ng mahigit 1 oras. Umabot ito sa second alarm at tinupok pati ang 3 bahay na kalapit ng pabrika. Minuto lang po ang pangyayari. Bumaba na po kami doon. Pagbaba namin talagang umalat na yung apoy. Wala na po kami magawa dahil may mga bit-bit na po kami para extinguisher, halos hindi na po kaya. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nahirapan silang apulahin ang apoy dahil sa makipot na daan patungo sa cement factory. Malayo din ang water hydrant at mahina ang pressure ng tubig mula dito. Sa inisyal na investigasyon ng BFP, posibleng sa abandonadong bodega nagmula ang sunog. Ngunit inaalam pa umano nila ang sanhi nito. Yes, when it comes to fire safety naman, compliant naman po tong company na to, kaya wala silang problema kay Bureau of Fire. Malaki po yung naitulong kasi na-confine namin o napigil namin yung pagkalat ng apoy. Mula sa Taytay Rizal, Jenica Cruz, humahataw sa balita. Inalerto ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang mga pulis sa Region 4B upang tugisin ang sospek na nag-iwan ng 2 kilo ng shabu sa isang sasakyan sa pantalan ng Batangas kahapon. Narito ang report ni Sherwin Hulubo. Nagbigay na ng direktiba si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa mga pulis sa Region 4B na maging alerto upang agad na maaresto si alias RJ, ang suspect na nag-abandona ng sasakyan kahapon sa Batangas Port kung saan natagpuan ang 2 kilo ng hinihinalang shabu. Ayon kay PNP Chief de la Rosa, posible umanong nagtungo ang suspect sa Mindoro, Romblon, Boracay at iba pang lugar sa Region 4B upang makatakas sa mga otoridad. Mga pulis natin sa kabila, either Iloilo, Boracay, or Calapan, Mindoro. O yun, pinag-alerto na natin, baka makuha yung RJ na yun. Si alias RJ ay nakatakas kahapon sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay BF Home sa Paranaque matapos makatunog na isa palang pulis ang kanyang katransaksyon. Inutusan lang siya, nagna-transport. Pero yung distributor talaga, yan yung may kapital. Siya yung nag-buy and sell ng droga. Ipinagmalaki naman ng PNP Chief ang accomplishment ng kanyang mga tauhan bagaman hindi pa nila naaresto ang suspect. Mainit na tinanggap ng mga Pilipino sa Hong Kong ang pagdalaw ni Kuya Daniel Razon kasabay ng special screening ng kanyang advocacy film Ang Isang Araw, Ikatlong Yugto. Narito ang ulat ni Ferdy Petayo.
Hindi magkamayo sa tuwa ang ating mga kasambahay nang salubungin si Kuya Daniel sa kanyang pagdating sa Hong Kong. Higit pa sa pagbisita sa ating mga kasambahay ang layo ni Kuya Daniel. Napakahalaga sa kanya ang malaman ng kalagayan ng ating mga kapwa Pilipino na nagtitiis na mawalay sa kanilang mga mahal sa buhay. Libre naman nilang napanood ang advocacy film ni Kuya Daniel na sumasalim sa mga tunay na pangyayari sa ating bayan. Malaking tulong ito sa lahat ng ating mga kapwa-tao, hindi lang sa mga Pilipino, kundi maging doon sa mga ibang nasyon na kaintindi naman ng mga subtitles na pinapalabas natin to open their eyes sa reality ng buhay at ano yung mga dapat na maging tamang pananaw natin at pagtingin sa mga problema ng ating lipunan. Aabot sa mahigit 600 mga kababayan natin na dumalo sa special screening na ito. Ang ilan ay naglakbay pa mula sa ibang bansa para lang makita ng personal si Kuya Daniel. Relate ako kasi usually ang nagiging sa totoong buhay, pera ang umiiral, walang love, walang respect, nagiging bastos sa magulang, yung sa pagpatay sa anak. Kasi syempre, sobrang lulong mo na, sobrang gamit mo sa drugs, na hindi mo nakikita yung tama. Na gusto mo magbago pero late. And it gives a lot of hope, and that the center of the message is that for as long as your intentions are good, then the outcome must be positive. Samantala, nais naman ni Kuya Daniel na maiparating sa mas marami pang bansa at wika ang mensahe ng pelikula. Butong mabuhay at mamatay sa hirap na may inaasa ang pag-asa kaysa mabuhay sa karangyaan at kapangyarihan na ang hinihintay parusa. We're hoping na with the kind of technology na meron tayo ngayon, no, mas maging malawak pa yung maabot natin sa pamamagitan ng iba't ibang mga audio dubs, subtitles, hindi lang subtitles kundi maging mismong mga dubbing. And we're looking forward na magawa natin yan sa hinaharap. Before the end of the year, re-release din natin yung kaapat na yugto. Mula rito sa Hong Kong, Ferdy Petalio, humahataw sa balita. Congratulations ulit sa successful screening ng... Ay, susunod. Sinabi ni Kuya may pang-apat na daw. Saan? Saan ano? Saan kaya? Hindi, yung screening. Yung world tour. World tour. Akala ko nag-iisip ka na kung mag-audition ka dun sa ika-apat na yugto eh. Siguro gusto mo yun. Ikaw Calling audition ba? Sama ka na doon? Pwede na ba? Pwede na. Palit ka dun sa Comedian. Comedian? Comedian. Comediante ka ba? Hindi ako marunong ma-acting eh. Diba? Natural ka naman daw ma-acting eh. Ma-arte lang ako. Pwede ako ma-arte. Kinukuha kang acting director. Ako? Ano? Kasi magaling ka daw umacting. Ma-arte ako, ma-arte. Para sa iba pang humahataw na balita, bumisita lamang sa aming website, ang untvweb.com. At yan po mga hataw na balita ngayong araw po ng Miyerkules, May 3, 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Jun Surya. Ako naman si Angela Lagunzad.